Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hindi ko maalala kung nakapag-lecture ba tayo nung akida nung linggo? Akala ko wala. Kaya ito hindi nila ko, di bali. Kunin na lang din natin ito inshallah. Di kagabi lang tayo hindi nakapag-lecture, kagabi pala. So ngayon inshallah, akida, uli. So tuloy natin yung pagtalakay natin. So nandito na tayo sa chapter 9. Babu man tabarraka bishajarin aw hajarin wa nahwihima kabukati wa kabrin fahuwa musyrik. Ang kabanata na musyrik na maituturing ang humihingi ng biyaya sa puno, sa bato at iba pang katulad nito, tulad nga ng mga lugar na ginawa nilang banal at mga libingan. So ang gumagawa nito ay musyrik. At syempre kapag sinabing musyrik, kafir. So ngayon meron isa pang hadith, iniulat ni Abu Waqid al-Laythi radiyallahu anhu, karajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha ahda bi kufrin walil musyrikina sidratun ya'kifuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha dhatu anwat. Sitong hadith na ito ay hadith na pinaka nakikilala bilang hadith dhatu anwat. Dhatu anwat na sinabi niya ni Abu Waqid al-Laythi, sumama sila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungo sa Hunain. Ito na yung gera sa Hunain. Pagkatapos na ito ng Fathu Makkah. Ito na yung panahon na nasakop na nila yung Makkah. At ang Hunain ay kabilang doon sa mga gera, kasama yung gera laban sa Taif. Kasi yung Hunain banda doon sa Taif. Sila raw ay bago pa lang sa Islam nung panahon na yun. Bago pa lang sila sa panahon na yun sa Islam. At ang mga musyrikun doon sa Hunain ay meron silang puno ng sidir na itinuturing nilang banal. Na dito, isinasabit nila yung kanilang mga sandata, mga espada nila, mga pana, ganun. At tinatawag nila itong dhatu anwat. Dhatu anwat. Kumbaga, anwat, ibig sabihin nakasabit. Na itong puno na ito, nadaanan nila. Famarrar na bisidratin at nadaanan namin ng isang puno ng sidir na sinasabitan ng mga musyrikun ng kanilang mga sandata. Fakulna at sinabi namin, Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhata anwata. At sinabi nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, O sugo ni Allah, gawan mo kami ng dhatu anwat tulad ng kung paano silang merong dhatu anwat. So, sinasabi ng mga sahaba, O sugo ni Allah, gawan mo kami ng puno na isasabit namin doon ang mga sandata namin. Kumbaga, may kasama rin yung paniniwala eh. Bukod doon sa pagpapahalaga doon sa puno, maaring, yun nga yung tabarruk, bukod doon sa tabarruk, so maaring naniniwala sila na ang pagsasabit sa puno ay magtitiyak para sa kanila ng tagumpay sa labanan at iba pang mga may kinalaman dito. So gusto nila na magkaroon sila ng dhatu anwat at gusto nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mismo ang gagawa nito para sa kanila. Okay? So bakit kaya nasabi ng mga sahaba, bakit hindi na lang nila gawin? O bakit
kailangan pa nilang sabihin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang gagawa nito para sa kanila. So maaaring maunawaan natin ito na ang mga sahaba, nung panahon na yung gusto nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang gagawa ng Datu Anwat. Kasi nalalaman nila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinaka nakakaalam kung paano gagawin yun. O kung pinahintulutan ba na gawin yun. Okay? Kasi ayaw din nila na pangunahan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa anumang bagay. Kaya sinabi nila ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito naging tugon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu Akbar. Kumbaga napabulalas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa narinig niya mula sa mga sahaba. Parang nagulat siya. Sinabi niya, Allahu Akbar. Innaha as-sunanu kultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israel li Musa. Sinabi niya, Allahu Akbar, tunay na ang bagay na yan na hinihiling ninyo ay isa sa mga gawain na hiniling ng mga Hudyo kay Musa alayhis salam. At ito yung tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hiniling ng mga Hudyo kay Musa alayhis salam, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Sinabi ng mga Hudyo kay Musa alayhis salam, at ito'y doon sa panahon na matapos silang mag-exodus, kakatakas lang nila mula sa Egypt. Humiling ang mga Hudyo kay Musa alayhis salam, o Musa alayhis salam, gumawa ka ng Diyos para sa amin o gumawa ka ng mga Diyos para sa amin katulad ng kung paanong sila ay merong mga Diyos. Natalakay na natin ito doon sa pagtalakay kay Musa alayhis salam. May nadaanan na kuffar, may nadaanan na musyrikun ang mga Hudyo at nainggit sila, subhanallah, nainggit sila doon sa mga Diyos-Diyosan na meron yung mga Hudyo, Diyos-Diyosan yung meron yung mga kuffar, yung mga musyrikun. At gusto nila na si Musa alayhis salam ay gagawa ng mga ganon din para sa kanila. Gusto nilang gayahin kung paanong ang mga kuffar, ang mga musyrikun ay merong Diyos. Gusto nila ng ganoon din na Diyos. At sinabi nga ni Musa alayhis salam sa kanila, Qala innakum qaumun tajhalun. Tunay na kayo ay nasyon o mga tao na nagpapakamangmang. Yun ang naging tugon sa kanila ni Musa alayhis salam. Sinabi nga dito, karugtong nito, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, latarkabunna sunana man kana qablakum. Tiyak na masasadlak kayo sa nangyari sa mga nauna sa inyo. Tiyak na masasadlak kayo sa mga nangyari sa mga nauna sa inyo. At ito ay hadith na iniulat ni Imam At-Tirmidhi. So dito yung paliwanag ng hadith, insyaAllah, at mas matatalakay ito ng mas malalim. So yung tinukoy dito na pag-alis ng mga sahaba o paglisan nila patungo sa Hunain, ito nga sinabi, ila Gazwati Hunain, mawdi'i bayna Makkah wa Taif. Ang labanan sa Hunain ay ito yung labanan na yun nga nangyari sa Hunain na nasa pagitan ng Makkah at ng Taif. Nasa pagitan ng Makkah at ng Taif. At yung sinabi ni Waqid al-Laythi, Abu Waqid al-Laythi, na sila raw ay hudatha'u ahdu bi kufrin, ay qurbu ahdihim bil kuffari, qurbu ahdihim bil kufri wal khuruju minhu. Waddukhulu fil islami falam yatamakkan al-islam, falam yatamakkan al-islamu min kulubihim. So nga, sinabi na bago lang sila sa Islam sa panahon na yun, kakaalis lang nila mula sa kawalang pananampalataya,
at kakapasok lang nila sa Islam at hindi pa matatag ang kanilang mga puso sa Islam. So, ibig sabihin, maaari rin palang nangyari na yung paghiling ng mga sahaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ipagtayo sila ng Datu Anwat ay maaring nangyari rin dahil hindi nila alam na bawal pala yun. Okay? Kasi yung bago lang sila sa Islam. At syempre, itinanong naman nila din kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung pwede ba. Kaya nga tinanong nila muna kung pwede ba. So ito yung dahilan o isa sa mga dahilan na bago lang sila sa Islam. Pero yung mga Hudyo na humiling kay Musa alayhis salam, nagawan sila ni Musa alayhis salam ng mga Diyos-Diyosan, matigas lang talaga ulo nun, ng mga yon. Matitigas ang kanilang mga ulo, samantalang itong mga sahaba, sila ay bago lamang sa Islam. Yung mga nagtanong o humiling, nagawan sila ng mga Diyos-Diyosan. Yung sumunod, yung ginagawa ng mga kuffar doon sa kanilang mga sandata na sinasabit nila sa mga puno, yun nga yung pinanggalingan ng salitang anwat, na ito nga ay yu'allikuna biha aslihatahum tabarrukan biha wa ta'dhiman laha. Isinasabit ng mga kuffar ang kanilang mga sandata sa mga puno upang humingi ng biyaya. Kabilang dito yung pagtatagumpay sa labanan at iba pang biyaya. At bilang pagdakila sa puno na ito. Literally, sinasamba nila ang puno na ito na sinasabitan nila ng kanilang mga sandata. At yung tinukoy dito na yakifun ay yukimuna endaha wal ukufu al-ikamatu ala-shay'i fil makan. So isa sa mga paraan na dinadakila nila ang puno na yon, yung tinatawag na Datu Anwat, sila ay nananatili rito ng ilang panahon. Nananatili as in katulad ng kung paano tayo nananatili sa masjid halimbawa sa ilang panahon, lalong-lalo na kung Ramadan, sa etikaf. Yun yung tinutukoy dito na ukuf, na yung mga kuffar, literally dun sa kanilang mga Datu Anwat, sila ay nananatili doon ng ilang panahon, gumagawa ng mga pagsamba rito, maaaring nag-aalay pa sila rito ng hayop, nagkakatay ng hayop, nagdarasal, humihiling ng biyaya o maaring kung ano-ano pa. Baka kumukuha pa sila doon ng anting-anting doon sa puno na yon at iba pa. So dito, sumunod na tanong na nilinaw, limada talabu min ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam an yaj'ala lahum data anwat. Bakit nagtanong ang mga sahaba na gawan din sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Datu Anwat? So yung sinabi ni Sheikh, dhannu anna hada amrun mahbubun indallah. So inakala ng mga sahaba, lalong-lalo na sa konteksto ng hadith na ito, na bago lang sa Islam yung mga sahaba, inakala nila na ang pagsasabit ng mga sandata sa puno ay isang bagay na kamahal-mahal kay Allah o nagugustuhan ni Allah. Akala nila ito ay nagugustuhan ni Allah. At ito nga magsisimula yung marami sa mga pagsamba na inimbento, yung mga bidaa. Inakala ng mga tao ng bagay na yun na ginagawa nila ay nagugustuhan ni Allah. Pag-celebrate ng birthday ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag-celebrate ng Al-Isra wal Mi'raj, at kung ano-ano pang mga ritual na inimbento nila, inakala nila na ito ay kamahal-mahal kay Allah. Pero alhamdulillah, sa pagdating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa pagkakakumpleto ng relihiyon na ito, merong batayan, nag-iisang batayan, kung paano natin masasabi na kalugod-lugod kay Allah ang isang gawaing pagsamba. At ito ay kung sinabi niya na gawin natin. Yun lang, nag-iisa. Yun lang, nag-iisang batayan. Kung paano natin malalaman kung ang isang bagay ay kamahal-mahal kay Allah. Kapag sinabi niyang gawin natin, ibig sabihin yun ay kamahal-mahal kay Allah. Yun ang kaida sa ibada. Na ang lahat ng ibada ay haram, liban na lang sa kung ano ang may dalil na dapat nating gawin ito. Ipinag-utos ito ni Allah, pinahintulutan ni Allah. Sa pamagitan ng aya sa Quran o sa pamagitan ng
hadith ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa inyo, akala nila na kamahal-mahal kay Allah yung pagsasabit ng mga sandata sa puno. Wakasadu at takarrubu ilayhi. At hinahangad nila na sa pamagitan ng pagsasabit ng mga sandata sa mga puno ay magiging mas malapit sila kay Allah. Wa illa fahum ajalla qadaran min an yaqsudu mukhalafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pero nga, sa halip na napapalapit sila kay Allah, yun nga, taliwas ang nangyayari at sila nga ay sumusuway sa sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumunod na tanong, mal muradu bi takbirin Nabi sallallahu alaihi wasallam endama sa'aluhu an yaj'ala lahum data anwat. Bakit napasigaw ng takbir si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang humiling yung mga sahaba na gumawa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanila ng datu anwat? Sinabi, al-muradu ta'dimullahi ta'ala wa tanzihuhu anis syirk. Bi ayyi naw'in kana mimma la yajuzu an yatluba aw yaqsuda bihi aw yuqsada bihi gayrullah. Ang pagsasabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Allahu Akbar at maring ito rin ang magiging kahulugan tuwing ang tao ay magsasabi ng Allahu Akbar, ito ay pagdakila kay Allah. At tanzi ibig sabihin pagdadalisay o kumbaga pag-aalis ng kinalaman kay Allah sa shirk. Kumbaga, inaalis natin kay Allah na siya ay mayroong katambal o kumbaga pinagtitibay natin na wala siyang katambal sa anumang uri ng shirk. Lahat ng uri ng shirk ay itinatanggi natin sa pamagitan ng pagsasabi natin ng Allahu Akbar. Na ang shirk ito ay hindi pinahintulutan. Hindi tayo pinahintulutan kahit kailan, kahit saan o sa kahit anong paraan na tayo ay hihiling o kaya tayo ay maghahangad ng kaluguran ng iba pa liban kay Allah bilang mga katambal ni Allah. Okay, mga Diyos-Diyosan, mga rebulto at katulad nga ng puno na ito yung datu anwat. Ma ma'na qawluhu innaha sunan. Anong ibig sabihin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang sinabi niya, tunay na ito yung hinihiling ninyo, yung pagsabit ng mga sandata sa puno, ito ay sunan. Ano yung sunan na tinutukoy niya rito? As-sunanu at-turuku wal muradu biha taklidu min ahli syirk. Sa bagaman tinatawag ang sunna ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sunna, sa maaari ring magkaroon ng ibang sunna. Okay, maaaring applicable din yung salita na ito. Halimbawa, yung sira, madalas kapag narinig natin sira, ang naiisip natin, siratun Nabi, sira ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero pwedeng magkaroon ng sira yung ibang tao. Okay, sira ni Abu Bakar, sira ni Omar, sira ni Uthman, sira ni Ali. Kahit masamang tao, pwedeng sira, tawaging sira yung kanyang talambuhay. Yung sunna, pwede rin matawag na sunna yung kaparaanan ng iba. Okay? Halimbawa, mayroong tinatawag na sunnatullah, sunna ni Allah, kaparaanan ni Allah. O maaring masabi na sunna ng ibang mga nasyon, katulad ng nababanggit dito, na ito nga yung taklid, paggaya sa mga gumagawa ng shirk. So, yung hinihiling nila ay sunan o paggaya sa mga gumagawa ng shirk. Sumunod na tanong, limada syabaha makalatuhum biqawli Bani Israel. So bakit naging magkatulad ang hiling ng mga sahaba na gawan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng datu anwat sa hiniling ng mga Hudyo kay Musa alaihis salam? Yung gusto nila na sabit sila o gusto nila nagawan sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng puno na pagsasabitan ng mga sandata,
Katulad nung kung paanong humiling ang mga Hudyo kay Musa alayhi salam na si Musa ay gagawa para sa kanila ng mga Diyos-Diyosan. Bakit naituring na magkatulad ng dalawang bagay na ito? Ang naging tugon ni Sheikh, likawniha mitluha wa in ikhtalafa al-lafdan, na ang dalawa na ito ay magkatulad talaga. Magkatulad talaga. Kasi unang-una, nagkakatulad sila dahil ang hinihiling nila ay ang mag-shirk o magtambal kay Allah. Pangalawang pagkakatulad, ang hinihiling nila na ito ay hinihiling nila sa kanilang propeta. Okay? So pareho sila ng kaparaanan, bagaman magkaiba sila ng hinihiling. Yung mga sahaba, dato anwat lang ang hiniling nila, pero yung mga Hudyo, mga Diyos-Diyosan talaga ang kanilang hiniling. Pero ang dato anwat, maaring hindi ito nasa anyo ng Diyos-Diyosan, pero Diyos-Diyosan talaga ito. Kasi nga humihiling sila doon ng biyaya. Humihiling sila ng biyaya. Kaya nga, kung naalala ninyo, natalakay natin, di ba? Yung mga Diyos-Diyosan, so maaring tinatawag sila na awthan o kaya asnam. Na yung mga awthan, maaring ito yung mga Diyos-Diyosan sa pangkalahatan, kahit hindi anyong tao. Pero yung asnam, maaring anyong tao, anyong hayop. Pero yung awthan, mas malawak. Maaring puno lang siya, maaring bato lang siya, maaring punso. Alam niyo yung punso? Yung anthill, yung nakaumbok na na lupa na minsan tinitirahan ng anay. Huwag ka raw iihi doon kasi merong nuno, merong duwende na nakatira doon. So yun ay maaari ring maituring na ginawa ng Diyos ng tao, kahit hindi siya hugis tao o hayop, bagay lang siya. Dahil naniniwala siya o kapag kinabitan niya ng paniniwala yung bagay na yon. Okay, halimbawa, maniniwala yung tao na kapag nag-alay siya dun sa punso, suswertihin siya. Suswertihin siya sa sugal, suswertihin siya sa negosyo, suswertihin sa pag-aaral o kung ano-ano pa. Eh di ginawa niyang Diyos talaga yung punso. Ginawa niyang Diyos yung punso. Naalala ko dati nung hindi pa ako Muslim nun eh. Binata pa ako nun. Yung nasa construction kami sa Las Piñas, mas ang daming kababalaghan nangyayari. Daming kababalaghan. Meron pa kaming kasama nun, yung parang sinapian. Nakwento ko na to dati, kung naalala nyo. Pero ako hindi ako naniniwala sa mga ganun. Sabi ko, wala, sinapian lang yan ng Red Horse. Yung lolo ko na, yung lagi ko na kwento sa inyo, yung albularyo. Nag-alay siya ng sabi niya, hindi, minamaligdo talaga tayo dito. Sabi ko sa kanya, paano may maligno dito? Nasa gitna tayo ng Las Piñas, nasa BF Homes tayo. May maligno pa rin pala rito. Sabi niya, meron. Kasi yung kinabukasan na kami. Sabi niya, mag-alay daw. Alay. Bumili kami ng tatawa nga ako kasi hindi pa ako Muslim pero duda talaga ako sa mga ganun-ganun mga bagay. Mga superstition. Nangingi siya ng pera sa tatay ko kasi tatay ko yung contractor. Namili kami ng iaalay daw. Nagtataka naman ako sa pinamili niya. 2 boteng gin, mani, yung mga pampulutan, yung pala, yung binili namin na yun yung ilalagay niya dun sa meron daw kaming nagalaw na punso dun sa bahay, yung tinatayo namin bahay. Dun, tapos nagtirik siya dun ng kandila, tapos andun yung gin, andun yung pulutan. Pinapakinggan ko yung sinasabi niya. Sabi niya, mga kaibigan, huwag niyo naman kaming guluhin kasi nagtatrabaho lang kami rito. Ito yung alay namin. Andito, uminom kayo, mamulutan kayo. Ganun talaga, para siya may kausap na tao. Para siya may kausap na tao. So yun talagang shirk talaga yun. Shirk talaga yun. At wala namang batayan, wala namang nagturo sa kanya na gawin yun. Pero, yun nga, nilalagay natin sa konteksto, bakit naisip ng mga sahaba na gumawa ng ganon? Kasi ang tao, pag wala sa gabay, wala, nagagawin na lang niya kung ano yung maisip niya. Gagawin na lang niya kung ano yung maisip niya. So, grabe yung kung ang tao talaga. Kaya dapat ipagpapasalamat natin palagi ang gabay
ni Allah, na tayo ay nasa gabay. Kasi tingnan nyo yung kuffar, kung ano na lang yung gagawin yan, kung ano-ano na lang yung hahanapin niya na paglilibangan o pagpapalipasan ng oras, magbababad na yan sa Facebook, tapos makarinig lang yan ng kung anong kababalaghan, paniniwalaan niya kagad. Diba? Parang kung tayo minsan natatawa tayo, nakakatawa sila tingnan. Pero bandang huli, nakakaawa sila. Nakakaawa sila na wala sila sa gabay, na kumbaga ginagawa na lang nila kung ano yung maisip nila. At syempre, yung mga bagay na ganun, pinagtatawanan sila ni Satanas doon. Pinagtatawanan sila ni Satanas na ginagawa nila yung mga bagay na yun. Na yun nga, katulad doon sa nababanggit sa Suratul Jin, na meron daw mga kalalakihang tao ang nagpapakupkop sa mga kalalakihang jin. Na nababanggit sa tafsir na merong hadith na merong jin na nagbanggit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinasadya raw talagang takutin ng mga jin yung mga tao para lalo silang magpapakupkop doon sa jin. At totoo nga nangyayari na yung mga tao habang tinatakot mo sila, sa halip na sa Diyos sila magdarasal, katulad yung lolo ko, yung albularyo. Di ba sa halip na sa Diyos siya magdadasal, magpapakupkop, doon siya sa duwende. Doon na siya nagpakupkop sa duwende. Kumbaga, pinapapanatag niya yung duwende. Wag mo kaming gagalawin, ha? Ayan, may alak ka na, uminom ka, may pulutan ka pa. So sa halip na yung tao nagdarasal kay Allah, hihingi ng tulong, hihingi ng protection, sa duwende o sa engkanto siya humihingi ng tulong. So nakakaawa yung kalagayan ng ganong mga tao. Minsan tinatawanan ko lang pero bandang huli napapatigil ako na kumbaga mas nangingibabaw yung awa ko sa kanilang kalagayan, na ganun yung kalagayan nila. Kaya pagpasalamat nyo palagi ang gabay, inshallah. Sumunod na tanong, mama na qawluhu latarkaban na sunana man kana qablukum. Anong ibig sabihin dito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? So yung kahulugan nito ay latattabi'anna turukahum wa manahijahum. Natiyak na susundan ninyo ang kanilang mga kaparaanan at kanilang mga sistema. Na ang Muslim, minsan nasa Islam na siya, pero kung hindi niya susundan ang kaparaanan kung paano tayo marapat na maging Muslim, kagaya lang din ng Muslim sa hindi Muslim. So ganyan yung nangyayari sa mga Muslim na hindi nag-aaral ng kanilang relihiyon. So tingnan nyo na lang sa mga lugar na majority doon mga Muslim, pero makikita ninyo sila na nalilihis ng landas o mali ang kanilang pag-unawa. Hindi nila naiintindihan ng maayos ang relihiyon, na makakita ka ng Muslim, nakikipasko, kumbaga celebrate ng Pasko, nagbebenta ng paputok, nagbebenta ng Christmas tree o kung ano-ano pa. Babati pa yan. Merry Christmas at kung ano-ano pa. Kasi hindi nila naiintindihan ng relihiyon, at dahil dito, sinusundan nila yung ginagawa ng iba. Kasi nga, ang hadith na ito, ma manasabatu hadith Abi Waqid lil bab wadhkur ma yustafadu minhu. So, anong kinalaman ng hadith na ito sa chapter na ito at anong mapapakinabangan dito na aral? Yung nga sinabi, hiya annahu afada anna tabarruk bil asjar min ash-shirk. Na ang paghiling ng biyaya sa mga puno at kahit iba pa, di ba? Kahit punso, hindi lang puno, bato o rebulto, picture, o ano pa man, lahat ng ito ay shirk. At ang mga aral na makukuha natin dito, panghuli ngayong gabi inshallah, at sa susunod kukunin na natin chapter 10. Tapusin natin itong chapter 9 inshallah. So merong aral, 4 na tinukoy mula sa hadith na ito. At takbiro and ta'ajjub, khilafan, 5 karihahu.
ang pagsasambit ng takbir sa panahon ng pagkagulat ay pinahintulutan. Ang pagsasabi ng takbir kapag nagugulat ay pinahintulutan, nagugulat o kaya namamangha, pwede. At ito ay mainam na gawin bilang pagsuway o pagtaliwas sa mga namumuhi dito. Kasi may mga tao na kumbaga hindi naniniwala sa kadakilaan ni Allah, so sambitin natin palagi ang kadakilaan ni Allah. Pangalawa, an-nahi an at-tashabbu bi ahlil jahiliyati wa ahlil kitab. Ang pagbabawal sa paggaya sa mga ahlul jahiliya, yung mga tao na sila ay nananatili sa mga paniniwala ng kamangmangan o taliwas sa Islam, kufur, shirk, yun ang tinutukoy dito. At syempre, ahlul kitab. Okay? Mga Kristiyano at Hudyo, kumbaga pareho lang silang pinagbabawal. Bawal na gagayahin natin yung mga Hindu, Buddhist, bawal din gayahin yung mga Kristiyano at Hudyo sa kanilang mga paniniwala at gawaing pagsamba. Pati ugali. Liban na lang sa kung ano ang maaring mapahintulutan na kanilang ginagawa na pwede nating magawa rin, inshallah, sa mga muamala o pang-araw-araw na mga gawain. Pangatlo, anna man damma Allahu bihil yahudu wan nasara fil Qur'ani annahu damma lana idha amilna mithlu amalihim. Si Allah, kinamuhian niya ang mga Hudyo at mga Kristiyano ayon sa mga nababanggit sa Quran sa ilang mga gawain na kapag ginaya natin bilang mga Muslim ay kamumuhian din tayo ni Allah. Okay? Kapag ginaya natin yung mga katangian ng mga Hudyo at Kristiyano at mga gawain nila na kinamuhian ni Allah, edi syempre kamumuhian din tayo ni Allah. At pang-apat, anna sunnata ahlal kitabi madmumatun kasunnatil musyrikin. Ang mga gawain, paniniwala at iba pa ng ahlul kitab, ng mga Hudyo at Kristiyano ay kamuhi-muhi din katulad ng mga paniniwala at gawain ng mga musyrikin. Okay, pareho lang sila. Pareho lang sila. Hindi natin pwedeng sabihin na lesser evil ang paniniwala ng mga Kristiyano at mga Hudyo. Hindi, pareho lang yun na masama. Pareho lang yun na masama. Dahil ang lahat ng uri ng pagtatambal kay Allah ay masama. Ang itambal man kay Allah ay puno, baka, si Jesus, si Mama Mary, anghel o ano paman, lahat ng yun ay bawal. At lahat ng yun ay kamuhi-muhi. Okay? Kaya hindi pwedeng sasabihin ng Muslim na lesser ang shirk ng ahlul kitab. Hindi, pare-pareho silang musyrikun, pare-pareho silang kuffar. Alhamdulillah at nalinaw natin itong usapin na ito. So next week inshallah, chapter 10, babu ma jaa fi dhabhi li ghairillahi min alwaidi wa annahu shirk. Ang kabanata tungkol sa pagkakatay para sa iba paliban kay Allah na ito nga ay shirk. Ito ay pagtatambal kay Allah. At tutuloy natin ito next week inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.